Welcome everyone to Weekly News and a DW main major tidbit, and the topic for this video is Boying Remulla, Ombudsman ni Marcos, mga Duterte, pupuntiryahin. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla as the new Ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of the Honorable Samuel R. Martires in July. Ayan na. Magtago na tayo mga ka-DDS dahil nilagay na ni Presidente Tambaloslos Bongbong Marcos si Boying Remulla bilang Ombudsman for the next 7 years. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. Pinapalitan ni dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Duterte appointed Samuel Martires bilang tanod bayan, the last refuge of the poor, the ignored, and the unheard laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, lalo na yung magkakaroon ng kasong graft at corruption. Paalala natin noong June pa lang, sinabi na ni Remulla na gusto niyang maging ombudsman. A bold move to disclose considering na he is a sitting official ni Marcos. So maybe nakapag-usap na sila behind the scenes. Sasabihin, kapag nakuha ka ng Judicial Bar Council, tapos na yung mga kaso mo, ilalagay kita sa ombudsman just to safeguard our position and my influence para sa susunod na termino. But you applied? Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. Ganun din. Sorry, pero di ba may final kong complaint sa inyo si Senator? Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. Sir, kung sakali pong matanggap yung inyong application or matanggap kayo for the position, meron ba kayong list of names na i-refer kay Pangulo na pwedeng pumalit sa inyo? Meron ba kayong... Meron. Madali na yun. Saka na pag-usapan yan. That's very... Pero alam na nating mananalo yang si Remulla even with a lot of cases against him piled on top of each other. Especially regarding Duterte's arrest at pag-surrender. Ayon kay Senator Amy Marcos, base sa kasong ifinail ni Amy as the chairperson ng Foreign Relations Committee sa Ombudsman, while Samuel Martires is still in the helm around March yata or April. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol, bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Kaso tulad ng hindi niya pagkinig sa mga group chat ng mga senador, hindi niya siguro naalala na the Duterte-packed Supreme Court did not issue a temporary restraining order laban kanila Marcos sa DILG at kay Remulla regarding Duterte's arrest in the International Criminal Court, making her complaints moot. Ibig sabihin, sinabi na ng Supreme Court na, hindi illegal ang nangyaring pagdakip kay Duterte. So, why would you even file that case?
Pero it's clear na isa lang naman ang gustong mangyari ni Amy, and that is to block the appointment ni Remulla as ombudsman. Alam na natin yan. Kaya nga siya file ng kaso, tapos yung mga motion for reconsideration niya. It's all a ploy to delay him or delay his clearance para hindi siya masama doon sa shortlist na ibibigay ng Judicial Bar Council kay Marcos para pagpilian niya. Sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Isama mo pa yung disagreement kuno, yung sworn statement ni Marcoleta na, inignore lang nung Judicial Bar Council when they were making the decision to add Remulla sa shortlist ng mga kandidato na pwedeng ilagay sa ombudsman. And then doon na pumasok sa, because he was not disqualified, he can be voted upon, pumasok na doon yung consideration of the merits of your complaint. He was not able to get a unanimous vote. Pero hindi ko na masabi ko sino yung mga votante. But they considered the reasons you gave. Your two reasons were very important. We received them, we read them, and we considered them. How did you consider that? How did the council consider the sworn opposition? Ano yun? Nasa weight na ko yun. Nasa weight. Not sa qualification or disqualification, but on the weight na sa voting ng a considered candidate, nandun na sa way to yun. The members, majority are appointed by the president. They considered that it is, they voted, the majority voted for him, so they did not give it much weight, or the opposition. Mr. Justice. Nagsampa rin ng kaso si Baste Duterte laban kay Remulla, pero parang carbon copy lang ng kay Amy. Pero nakakuha pa rin ng clearance sa ombudsman si Remulla, prompting questions kung bakit siya nabigyan ng clearance kahit na meron pa siyang ikinakaharap na complaint. Pero ito naman kasi yung sinabi ni Remulla, forum shopping lang ang ginagawa. Sinasayang ang oras ng korte para hindi siya mabigyan ng clearance at tuluyang hindi mailigay si Remulla as ombudsman for the next 7 years. Nang mabasura na ang lahat ng kaso at pwede nang maging ombudsman si Remulla ayon sa rules ng pagpili ng Judicial Bar Council, which, by the way, kung gusto nyo malaman kung ano ba talaga yung proseso ng pagpili ng magiging ombudsman, you can watch my previous video. I think it's something about, pagpipilit ni Remulla na maging ombudsman with a lot of cases being thrown kasi nga
gusto ni Marcos na, si Remulla ang maging ombudsman for the few years come by or for the foreseeable future. Now, why do we care na si Remulla ang magiging ombudsman for the next 7 years? Well, if that trajectory is trajectory, si VP Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas, and kung mangyayari yun, malamang sa malamang kailangan niyang or gusto niyang bumuo ng isang unilateral na gobyerno to do whatever she pleases para walang balakid sa kanyang daan. Having Remulla as the ombudsman would be a thorn in her way. Siya ang magiging hadlang as probably one of the last safeguards laban sa Duterte domination for the years to come, for the foreseeable future. Kumbaga, yun ang parang safeguard ni Marcos na, hey, kung manalo man sila Duterte for the years to come, kung manalo yung si Baste, si Kipi, si Paulo bilang presidente ng Pilipinas, because this would be a Duterte dynasty if we are headed in that direction in particular, at least for the next 7 years maka-cut off or at the very mapapahina muna yung lakas ni Duterte for the next 7 years, which could hamper her efforts, di ba? One thing I like about Remulla is the fact that he said something regarding the SALN o pagpa-publicize or gagawing public record ang SALN ng mga public officials, which is absolutely something we have been dreaming about. I think si Samuel Martires ang kind of cut off niya ng SALN declaration, which is, stupid. I'm very, very pleased na wala na si Samuel Martires. At yan pagtatapos yung news and worthy recap with edition for roughly the first week of October 2025. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod, of course, paalam.